Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renz Duardo at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang susunod na segundo, Aaron sinundan ng hindi iniisip. Hindi lang si Zia Wei. Sa katunayan, ang panggalan ay mas mahalaga sa Aaron, at ang makalangit na aklat sa kanyang kamay ay mas mahalaga kaysa sa panggalan. Sina Ivory at Han Nayan ay parehong nasa 8 aklat sa kaparangan. Bakit hindi siya nagmamadali? Nang makitang sumusunod si Aaron, malumanay na ngumiti si Zuyaner, binilisan ang kanyang mga hakbang at naglakad pababa. Isa-isa silang mabilis na lumabas ng restaurant. Sa oras na ito, bagamat malapit na ang takip silim, ang kalye ng bayan sa labas ng restaurant ay mataong. Kahit na ang lokasyon ng 2 tao sa oras na ito ay medyo tiwangwang kumpara doon sa lungsod, ito ang bagong lugar na itinayo noong lumawak ang lungsod. Bagamat si Zuyanshua ay nagsumikap ng husto upang gawing kumpleto ang bagong lugar, ito ay palaging medyo malayo sa lumang lungsod, at ang init ay hindi kasing init ng lumang lungsod pagkatapos ng bagong konstruksyon. Ngunit ang pagkawasak na ito ay medyo nagsasalita din. Kung tutuusin, kung ikukumpara ito sa ibang lugar, masasabi pa rin itong napakaprosperado. Lalo na sa pagsapit ng gabi, hindi nabawasan ang bilang ng mga stall sa kalye. Sa kabaligtaran, parami ng parami ang mga nagtitinda na nagsimulang mag-set up ng mga bagong stall. Parami ng parami ang mga tao sa merkado, na ginagawang medyo walang magawa ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, alam niyang magkakaroon ng gulo sa tirahan ng Panginoon ng lungsod, kaya't dinala niya si Zuyaner upang tumakbo sa lugar na kakaunti ang mga tao sa unang pagkakataon at tumira sa restaurant. Ngunit ngayon, ang plano ay hindi kasing ganda ng pagbabago. Huli na para magtago, bilang resulta, nagkusa si Zuyaner na ilabas ang sarili. Ngunit napatunayan ng mga katotohanan na ang Aaron ay nag-isip ng kaunti, dahil kahit na sa oras na ito, maraming mga tao sa maraming mga bagong lugar ay hindi sumali sa kaguluhan ng martial arts competition upang kumalap ng mga kamag-anak. Alam nila na ang taong Diyos ay nasa lungsod, ngunit hindi nila ito kinilala bilang isang Diyos na tao, ngunit ang hitsura lamang ni Zuyaner ay napahamak sa kanya upang magkaroon ng pagtuon saan man siya naruroon. Ang susi ay habang sumasapit ang takip silim at papalapit na ang gabi, parami ng parami ang mga stall at mas maraming tao ang nagtitipon dito, ang mataong kalye ay lalong nagiging kahindek-hindek. Totoong sumpa ang kagandahan. Habang nagdulot siya ng sensasyon, napilitan siyang maging tinak sa mata ng maraming lalaki. Gayunpaman, walang pakialam si Zuyaner tungkol dito, at hindi man lang niya ito nakita. Para siyang ibong nakakulong sa hola sa mahabang panahon. Paglabas niya ng pinto, parang hindi pa niya nakita ang mundo. Masaya siyang tumingin sa kaliwat kanan. Gusto niya itong hawakan, gusto niyang kainin, at wala man lang siyang basic concept ng pagbabayad. Kung hindi pa pinunasan ni Aaron ang kanyang puweten, tinatayang napigilan na siya ng mga negosyanteng magbayad ng pera noong siya ay nasa kalye. Iniulat ni Aaron ang kanyang pasensya, ngunit limitado ang kanyang pasensya. Naglakad siya papunta kay Zuyaner ng ilang hakbang at walang magawang bumantong hininga. Sabi ko, Miss Zo, ayaw mo ba akong ihatid para maghanap ng iba? Halos 1.5 oras na simula nung naglakad ka mula sa kalye hanggang sa dulo ng kalye. Pagkatapos Aaron tumingin pabalik sa kanyang likod. Tumingin din si Zuyaner gamit ang mga mata ni Aaron sa oras na ito, nahihiya siyang iunat ang kanyang dila. Bagamat isa lamang itong kalye, ang kalyeng ito ay isang sikat na night market sa lungsod. Inilipat ni Zuyanshua ang pinakamaunlad na kalye dito upang mabilis na makakuha ng katanyagan para sa bagong lugar. Ang kalye ay ilang kilometro ang haba, at ang mga stall sa gilid ng kalsada ay karaniwang nalulula.
Ganito ang tingin ni Zuyener. Mapili, not to mention na hindi na kayang tiisin ng panahon, kahit ang mga bulaklak ng amethyst ay hindi kayang tiisin. Sa kabutihang palad, ang Aaron ay hindi kulang sa perang ito. Kung may magbabago man, tinatayang kailangan niyang malugi sa daan. Ipinaalala ni Aaron kay Zuyener na siya ay napahiya. With a smile, the great beauty could become very cute. Hoy, sorry, nakatira ako sa bahay ng City Master at mahirap lumabas, kaya medyo na-excite ako sandali. Bilang gantimpala sa aking paunang bayad, paano ito? Mapait na ngumiti si Aaron, hanggat matutulungan mo akong makahanap ng isang tao, huwag mong sabihin ito, wala akong pakialam kung bibilhan kita ng kalyeng ito. Nako, hindi ko makita. Nakikinig ka sa mga mayayaman. Hindi ka ba pwedeng gumastos ng malaking pera para mabili ang kalyeng ito? Biro ni Zuyener. Well, I'm not kidding you. Don't worry, malapit na tayo. Pagkatapos ay itinuro ni Zuyener ang mas malalim na dulo ng kalye. Tiningnan ito ni Aaron at napakunot ang noo. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa dulo ng harapan, nakatingin sa mata at laman, puro kadiliman lang. Parang katapusan na ng night market. Hindi ito tulad ng naghahanap ng isang tao. Nang makitang nakasimangot si Aaron, hindi napigilan ni Zuyener na matawa. Bakit? Ayaw mo bang pumunta? Natatakot akong kainin ka. Kakaibang tumingin si Aaron kay Zuyener, at pagkatapos ay tumingin sa mga dumadaan. Nang marinig nila ito, tumingin sila sa Aaron na parang nakakita ng multo. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Aaron kay Zuyener na walang problema, ngunit sa kabaligtaran, kung sinabi ito ni Zuyener sa Aaron, ito ay magiging mapangahas. Bubuksan ng kanyang ina ang pinto at uuwi. Nagulat lang ako. Ang dilim dyan. Hayaan mo na lang maghanap ng tao. Wala man lang multo doon. Ang walang magawang paraan ng Aaron. Sumama ka sa akin. Magiliw na ngumiti si Zuyener at naglakad palayo sa sandaling gusto niyang humakbang, ngunit mayroon siyang matapang at maalalahanang ideya sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Aaron at dumiretso sa dulo ng kalye. Ang Aaron ay puno ng pag-iisip tungkol sa paghahanap ng mga tao, at maraming tao sa night market, ngunit hindi siya masyadong nag-iisip. Sa kabaligtaran, pagkaalis ng dalawang tao, ang eksena ay puno ng mga multo at lobo, humahagulgol at sumisigaw. Ang ilang mga pinalaking pinalo ang kanilang mga paa at pinalo ang kanilang dibdib sa lugar, na labis na nanlulumo. Kung tutuusin, nang magkusa ang kanilang Diyosa na hawakan ang kamay ng ibang lalaki, ibig sabihin ay tuluyan nang nasira ang kanilang pag-asa. Paanong hindi madudurog ang kanilang mga puso? Dumaan sila sa dulo ng kalye sa dulo ng night market hanggang sa dulo. Sa kaguluhan, may mga ilaw at makulay sa lahat ng dako, at biglang tumigil ang pagmamadalian. Bagamat nasa likuran nila, kaibahan sila sa dilim ngayon. Bagamat hindi sila malayo, mayroon silang isang uri ng kapayapaan at pag-iisa na hiwalay sa mundo. Hindi tumigil si Zuyener. Naglakad pa rin siya pasulong kasama ang Aaron, at habang lumalakad siya pasulong, mas malungkot ang harapan. Nang hindi napigilan ni Aaron na tanungin ang tunog ng hukay, biglang lumiwanag ang harapan. Ilang malalaking parol ang nakasabit. Ang mga parol ay malalaki at ang mga kandila ay maliwanag, ngunit ang pamamahagi ay masyadong nakakalat. Nang sumikat sila sa ilalim ng lupa, hindi sapat ang liwanag. Gayunpaman, ang Aaron, na nasa isang mas madilim na lugar, ay malinaw na nakikita na maraming tao ang nagtitipon sa ilalim ng parol. Iyon ba? Itim na merkado sa ilalim ng lupa. Mahinahong sinabi ni Zuyener, ito ang pinakamalaking black market sa lungsod, o ang pinakamalaking black market sa loob ng 1,000 milya. Ang lungsod ay matatagpuan sa Bayonet. Ito ang tanging paraan para sa labas ng mundo na humantong sa 4 na lugar ng sentro ng pamilya ng demonyo. Ito rin ay isang mahalagang lungsod para sa 4 na lugar ng sentro ng pamilya ng demonyo. Sa makatuwid, mayroong isang walang katapusang daloy ng mga dumadaan. Kung may normal na pangangalakal, magkakaroon ng iba pang ilegal na pangangalakal, at ang underground na black market ay makukuha. Sa lupain ng angkan ng demonyo, mga pang-araw-araw na pangangailangan lang ang bibilhin mula sa normal na paraan. Kung gusto mong bumili ng ibang gamit, kailangan mong pumunta sa black market. Baka matrap ka at magkaroon ng kayamanan.
Gaya ng sinabi ni Zoyaner, kinuha niya ang Aaron doon. Kahit sa lungsod na ito, mahigpit ang pamamahala ng kapatid ko. Para maisulong ang pangangalakal ng kalakal, masigla niyang sinusuportahan ang standardized market, tulad ng palengke at night market na nakikita mo sa araw. Gayunpaman, ito ang lupain ng pamilya ng demonyo. Ang batas ng gubat ay ang batas ng pamilya ng demonyo. Hindi ito lubos na mapapansin ng kapatid ko, kaya pumikit siya sa underground black market. Sa ganoong kapaligiran, ang underground black market ay mas kaakit-akit at kapana-panabik kaysa sa kahit saan, at natural na mas maraming magagandang bagay. Anong kinalaman nito sa paghahanap ko ng tao? Ang Aaron ay medyo nalulumbay. Dapat may kinalaman ito. Malalaman mo mamaya. Sumama ka sa akin. Pagkatapos nito, kinuha ni Zoyaner ang Aaron at direktang binilisan ang kanyang lakad. Ilang sandali pa, isa-isa silang naglakad papunta sa lantern area. Walang iyak mula sa night market sa labas. Kahit maraming stalls dito, halos siksikan. Kung titingnan ang nakaraan, makikita ng mga tao ang ilang siksik na phobia, ngunit napakatahimik dito. Kung walang masyadong tao na gumagala sa mga stall o gumawa ng kaunting ingay sa pagtatanong, talagang akala ni Aaron ay pumasok siya sa ghost market. Si Zoyaner ay walang pakialam sa mga ito, at dinala ang Aaron hanggang sa mas malalim na lugar. Sa kanyang hitsura, ang mga mata ng mga may-ari ng stall ay nagsimulang maging kakaiba at madilim. Simple lang, dumaan ang dalawa ng hindi nananatili hanggang sa makarating sila sa isang mas Storytelling channel sa YouTube. Halos wala ng stalls ngayon lang, at kaunti na lang ang mga patay na puno sa paligid. Bilang karagdagan, ang madilim na gabi at ang walang pangalan na nag-iisa na mga libingan sa harap ay ginawa itong labis na madilim. Bagamat hindi natatakot si Aaron, medyo hindi pa rin siya komportable sa lugar na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi naiintindihan ng Aaron. Ang alam ko may hinahanap ako. Ang hindi ko alam ay akala ko naghahanap ng multo ang nanay niya. Pagkatapos ng lahat, ano ang tungkol sa pagtakbo sa random na burial post na ito sa gabi, hindi naghahanap ng mga multo. Bago magsalita si Aaron, naramdaman ni Zoyaner ang kanyang ulo sa lugar, na parang may gustong maalala. Ang Aaron ay nalilito. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi makakalimutan ng babae ang daan. Ngunit nang si Aaron ay napakadesperado, biglang, tinapik ni Zoyaner ang kanyang ulo at biglang may naalala. Tapos may binulong siya na hindi niya marinig ng malinaw. Sa wakas, sumigaw siya para buksan ang pinto. Isa pang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Sa kanilang harapan, ang nag-iisang libingan na may lapida ay biglang umungal sa malakas na ingay. Pagkatapos, bahagyang nanginig ang lupa, at dahan-daang gumalaw ang lapida. Habang gumagalaw ang lapida, isang kuweba na halos kasing laki ng lapida ay lilito sa likod nito. Ang mainit na dilaw na ilaw ay sumisikat, at ang mga pagsabog ng ingay ay maririnig mula sa loob. Anong ginagawa mo? Pumasok ka. Marahan nang umiti si Zoyaner at nanguna sa pagpasok sa kuweba ng libingan. Nataranta man si Aaron, sumunod pa rin siya. Hindi kalakihan ang entrance ng tomb cave, pero pagpasok mo, bigla itong bumukas. Ito ay higit sa 2 metro ang lapad at higit sa 2 metro ang taas. May mga hagdan mula sa lupa hanggang ilang metro sa ilalim ng lupa. Sa dulo ng hagdan, lumiko sa isang sulok, mayroong isang napakalaking at walang kapantay na espasyo. Tumama rin ang ingay, amoy ng alak at kulay at makapal na usok. Ang espasyo sa loob ay hindi pangkaraniwang malaki, na hindi naisip ng Aaron. Mayroong hindi bababa sa 2 football field na may mahahabang mesa na sunod-sunod na hilera, na halos puno na. Ang mga pagsabog ng kakaibang musika na may malakas na pakiramdam ng ritmo ay nanginginig sa puso ng mga tao. Kung hindi ito ang octagonal world, magdududa talaga si Aaron kung nakapasok ba siya sa disco. Ang malaking maliwanag na liwanag ay yumanig at tinangay ang lahat ng uri ng tao sa espasyong ito. Malakas silang mag-usap, o kumakatok sa baso at umiinom sa isa't isa. Sa gitnang entablado, ilang magagandang babae sa fruit dough ang baliw na umiikot ng kakaibang sayaw na may maindayog na musika. Marahil ay dapat sabihin na ito ay kakaiba dito sa Aaron, ngunit ito ay kaakit-akit sa mga mata ng mga demonyong taong ito. Dahil tuloy-tuloy ang pagtunog ng sipol sa pinangyarihan. Sa gitna ng karamihan, mayroong maraming magagandang babae, nakasuot ng kakaiba at hindi gaanong damit,
na abala sa paghahain ng alak, pagkain at paglilingkod sa lahat ng mga nilalang. Hindi ito ang disco ng lupa. Ano ba yan? Nang pumasok sina Aaron at Zoyaner sa venue, maraming mata ang nabaling sa kanila. Ang kaninang buhay na eksena ay naging mas nakakabaliw at hindi mapakali. Dumadaan at umalis ang mga sipol, at tumatagos pa sa eardrum ng mga tao sa espasyong ito. Oh, nasaan ang sisiw? She's so fucking strong. Ang magkaroon ng figure, ang magkaroon ng mukha, ang pinakamahusay, ito ang pinakamahusay. Isang grupo ng mga tao, anuman ang kanilang mga mata na parang lobo, ay tumitig kay Zoyaner sa tabi ng Aaron. Bagamat siya ay kapatid na babae ng Panginoon ng lungsod, maraming tao ang hindi pa nakarinig tungkol dito, lalo pa itong nakita. Kahit ngayon, si Zoyaner ay nabigla at natabunan ng marahas na Pagganap ng Aaron sa Challenge Arena, ngunit mula sa pananaw na iyon, hindi ito madaling makita. Pangalawa, karamihan sa mga taong nananatili dito ay natutulog sa gabi, wala silang panahon para sumali sa martial arts contest para mag-recruit ng mga kamag-anak, kahit na lumahok sila, maaaring hindi sila makilala, sayang na may ipinapasok na bulaklak sa dumi ng baka. Tingnan mo ang mabahong batang lalaki sa tabi niya, payat siya na parang tipaklong, maliit na babae ang batang babae, hindi ko alam kung anong klaseng lalaki ang pinakamalakas, little white face, masasabi ng bibig niya, syempre marunong manloko, hindi lamang nila natikman ang Zoyaner, ngunit nagkomento din sa Aaron ng walang pag-aalinlangan, kahit na sinabi ng mga taong ito, napalapit sila sa higit sa 3,000 katao sa South Korea at ganap na tinatakan ang kanilang mga kalsada. Si Zoyaner ay kalmado sa harap ng panganib at malamig na sumigaw, kami ay naghahanap ng isang multo ng dugo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!